kalunos-lunos ang sinapit ng isang babaeng guro dito sa Hamindan, Capiz. Ang guro, walang awang pinagbabaril ng nakabunit na lalaki. Harap, sir? Nag-inom kami dyan, oh. Sigol mo lang yung sunod? Nakabunit, all black. Binaril, patay si Teacher Joan sa loob ng kanilang bakuran dito sa Burwang, Linampasan, Hamindan, Capiz. Si Teacher Joan ay kasalukuyang head teacher ng isang primary school sa Capiz. Ayon kay Police Captain Jeffrey Silvestre, hepe ng Hamindan Police Station, pasado alas 9 ng gabi nitong Abril 15, nakatanggap sila ng impormasyon na may binaril sa lugar. Well, kagabi nakatanggap tayo ng report mga 9:45 PM, April 15, 2026 sa Sitio Burwang, Barangay Linambasan, Hamindan, Capiz na meron tayong shooting incident. Agad raw na rumisponde sa lugar ang mga kapulisan at nadatnan ang nakahandusay na biktima. Hindi kami mag-order na ma-confirm pero mag-confirm siguro. Pero, dari macet? Ariya po sir oh. Alin dali Po ang iyo po, nag-inom kami dyan, oh. Sigol mo lang yung sunod? Nakabunit, all black. Araw. Basta naman. Pinuntahan agad natin doon at doon na-identify natin yung victim na si Ma'am Joan, 44 years old, widow, teacher at residente din ng Barangay Nilambasan, Hamindan, Capiz. Nakandusay na siya doon sa area. Sa tulong ng mga taga MDRRMO Hamindan ay agad na isinugod sa ospital si Teacher Joan, pero idiniklara raw itong dead on arrival. Then nandun din ang ating Hamindan MDRRMO. Dinala siya sa ospital natin dito sa Mambusaw District Hospital, but unfortunately dineclare siyang dead on arrival. Personal naming pinuntahan ang tahanan ni Teacher Joan at nakausap namin ang mga kasama nito nang mangyari ang pamamaril. Noong gabing iyon, kasama ni Teacher Joan ang tatlo nitong mga kaibigan at masaya silang nagkukwentuhan sa bahaging ito ng kanilang tahanan. Pasado alas 9 na raw ng gabi nang mapansin nila ang pagdating ng isang nakabunit na sospek. Ayon dito sa isang nakasaksi na nakausap namin kanina lamang, ay nakaupo raw dito sa bahaging ito si Teacher Joan kagabi. At maya-maya pa dumating itong suspect na nakabunit at biglang lumapit dito sa kila Ma'am Joan at sunod-sunod na pinaputukan itong guro nga nakasama ni Ma'am dito kagabi nung mangyari itong insidente ng pagbaril kay Ma'am Joan. Noy, ano po ang nangyari kagabi? Gulpe mo lang sa nag-abot. Dumating siya dito, tapos pumasok siya dyan, tapos tumayo. Yung suspect po? Oho. Anong suot nun? Naka-black, tapos naka-bonnet. Opo. Basta naka-black siya. Tapos siya. Yung sabi ko dun sa asawa ko, tanungin mo nga kung anong kailangan niya. Kasi sabi ko kay ma'am, may bisita ka atang iniintay. Sabi niya, wala. Sabi ko sa asawa ko, tanungin mo kung anong kailangan niya. Lalapitan na sana ng kanyang misis ang suspect, pero bigla raw itong bumunot ng baril at pinaputukan si Teacher Joan. Ay, nakita niya na lang daw na umano ng baril. Bumunot na. Tapos Pumunta rito sa kinakupuan namin nila ma'am. Ay, siyempre, may ng baril. Nagkulasan na kami doon papasok sa likod. Tapos narinig na lang namin yung putok ng baril. bali, Pagbalik namin, wala na eh. Nakabulagta na si ma'am dyan. Ilan yung putok na narinig nyo po? Ay, 6 yung nakuha dito na ano eh. Ng Basiyo? suko. So pagpasok niya dito, kayo nila Ma'am nandito po? Diyan, nakaupo dyan eh. Sa sopa.
Yan ang Opo. sopa. At itong sopa na ito, Oo. nandoon nakalagay. Dyan. Bali, anong ginagawa ninyo nila, ma'am, dyan po? Nagki-cellphone na lang sila kasi iniintay na lang yung pauwi kasi nagpapaturo siya doon na doon sa cellphone. Opo. Kaya hindi pa kami nakauwi. Mhm. Tapos bigla na nga lang dumating yung yung Maril. Mhm. Tapos, ano ang sabi nung bumaril, may kinausap pa dito? Wala. Dire-diretso na? Diretso na lang siya dito pupunta. Mhm. Wala rin siyang sinabi kay ma'am? Wala. Diretso baril na kaagad? Kasi pag baril niya dito, kami nakatakbo na. Yung kapatid ko na lang yung naiwan. Kaya nasaksihan niya talaga yung kung paano barilin niya si ma'am. So, ibig sabihin, pag bunot ng baril, takbo na kahit kayo? Doon sa loob. Sa loob. Kasama sila yung mga bata. Si ma'am dalawa. talaga ang puntarya ng suspect? Kasi hindi naman yun nila kami binaril eh. Pati yung naiwan dyan eh. Oo, kasi kung titignan natin, ganyan ang sitwasyon ng bahay under construction. So kung kayo ang gusto ring barilin ang puntarya, masusundan kayo at masusundan ano. So talagang lumalabas dito ngayon na si Ma'am Joan talaga ang puntarya ng Siya suspect. lang naman yung niya, tapos umalis na siya eh. Opo. Kasi paglabas namin dyan, kabulagta na dyan si ma'am eh. Ang bilis lang ng pangyayari, mga ilang... Pag sunod-sunod na putok, wala na. Pag lalabas namin dyan, wala. Kaya bulagta na dyan si ma'am eh. Saan ang mga tama ni Ma'am Kasi Joan? may tama sa dibag sa sa tsura eh. So harapan talaga? Dyan eh, magkatapat lang sila. Oo. Tapos ano yung vehicle na gamit? Ano po? Wala Nakamotor? namang may huminto na motor dyan eh. Wala, naglakad lang? Lakad lang ang suspect? Isa lang po ba? Isa lang siya naman pumasok dito eh. Ay, grabe no? So sanay siya dito. Ewan Ibig ko. sabihin niya, alam yung Alam lugar? niya siguro baka... Tapos lakad lang, walang motor? Kasi pag pasok niya rito, Aha. dito nga siya tumayo pa siya dyan eh. Mhm. Tapos pag sabi ko nga doon sa tanungin mo kung Mhm. baka may kailangan siya, wala naman daw. Bigla na lang bumut ng baril at pumunta dyan kay ma'am. Aha. Kasi siyempre tumakbo na kami sa likod. Aha. Pero itong gate sarado po ito? Bukas yan. Bukas lang. Aha. Tapos dito naman kami. Mhm. Kasi pauwi na sana. Opo. Bali, ang nakatira dito, si ma'am lang po Si talaga? ma'am, tsaka yung Ay, tsaka anak yung niya. anak niyang isang lalaki din. Opo. Tapos kayo ay na-invite lang ni ma'am dito na may... Kahapon. Si doon ma'am nakatira sa kabila eh. Mhm. Saan kayo doon? Yan yung bahay ninyo. Hindi, doon sa kabila Doon pa, pa. malayo pa. Bali, anong okasyon ni ma'am po? Wala naman, nag-chat lang sila dito. Nag-inuman. Nag-inom din si ma'am, nag-inom. Kunti lang naman. Kasi Opo. 2 lipid lang naman yun. Tsaka may sarili naman siyang baso eh. Parang kwentuhan lang, nakipagkwentuhan lang. Wala rin naikwento si ma'am na mayroon po siyang nakaaway. Madala naman ako pumunta rito eh. Nagtatrabaho naman ako eh. Nagpunta na ako rito kapon, kinuha ko yung cellphone ko sa asawa ko eh. Kasi Opo. nagluto sila dyan. Si Ma'am Joan wala na pong asawa. Oo, mayroon na tao. Ibig sabihin yung Dati kasi yung asawa yung namatay. namatay ang dati niyang Yung asawa. asawa niya talaga. Opo. Samantala, sa pagproseso ng SOCO sa crime scene, naka-recover sila ng 6 na basyo ng bala. Nag-request din tayo ng ating forensic unit. Sila po yung nag-process ng crime scene. Naka-recover po sila ng 6 na fire cartridge at saka isang deformed na slug. Opo. So ano na po ang takbo ng further investigation po natin? May mga possible suspect na po ba tayo, sir, na natukoy po? May mga tinitingnan po tayong anggulo. May sinusunod na po tayo na mga person of interest natin. At so far, hindi pa namin may divulge dahil patuloy pa rin ang ating investigation. Ang ating pong ginagawa ngayon ay patuloy tayong kumakalap ng ebidensya, lalo-lalo na po yung ating mga eyewitness na talagang direktang makapagturo sa ating suspect. Hindi lubos maisip ng kanyang mga kapamilya ang sinapit ni Teacher Joan, lalo pat napakamabait at mabuting kaibigan nito. Ang tiyahin ng asawa ni Teacher Joan, inalala ang pagiging mabait nito sa kanila. Kailanman, hindi raw nito nakitang nakikipag-away ang guro. Ay, kabuotan na sir. Oo. Kabuotan siya. May anak, isang kapagkaon niyang kami.
Amo lang on. Kung may ana taw, hatagan niya man kami. Kung may amon, may hatagan mo namon siya. Kag wala gina sa pang-away, ah. Nga abala, sino bala na naghimo sa no? Ang buot, sir. Oo. Ang mensahe ko lang kung pwede, mag-surrender man siya. Para gamit ng justice, ma'am. Oo. Juan, sir. Ang akin lang tanadad, kung sino mata naghimo ka to, surrender lang. Ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Hamindan Police Station tungkol dito. Isa sa mga tinututukan nila ay ang personal at professional na buhay ni Teacher Joanne. Okay. So ano po ang mga possible na motibo po na tinututukan ng ating Hamindan Police sa kasalukuyan, sir? Siguro ang masasabi ko lang, sir, tungkol dyan is ang tinututukan natin is sa kanyang both professional life niya and personal life. Opo. Ano background ni ma'am po sa community? Meron po ba siyang mga possible na nakaaway po sa mga nakalipas na araw at buwan po? Wala tayong na-record dito sa station. According naman doon sa mga interview natin, mabait naman itong si ma'am. Wala naman silang narinig na may sinabi sa kanila si ma'am na may nagda-threat sa kanya. Yun nga, nagulat sila at bakit ngayon ang nangyari. Opo. Sige, sir. Ano po ang mensahe ninyo po sa mga taga-Hamindan? Lastly, sir. Hinihingi ko po ang kanilang kooperasyon sa mga may alam po at makapagbibigay sa amin ng mga halagang impormasyon. Makipag-ugnayan po sila sa amin at sinisigurado po natin na magiging confidential po yung kanilang sasabihin sa atin para na rin sa kanilang security. Sir, maraming salamat po. Thank you din po. Maging updated sa anumang mga balita sa Western Visayas, i-click ang subscribe at notification bell. Maraming salamat din sa aming katuwang sa paghahatid ng mga balita.